Give her foods, Gemma. Utos ni Mateo sa babaeng nakapangalumbaba at mukhang siyang-siya sa pagtatalo nila. Hopeless romantic pa yatang matandang dalaga na sekretary ni Mateo, naisip ni Clea. Right away, sir. Sagot naman noon kaagad saka dinampot ang telepono. Yung asawa mo, tito, di mo pa kakainin? Napapangusong talong ni Clea sa binata na hila pa rin siya papasok sa opisina. She's not my wife for Pete's sake. Pikon na sagot ni Mateo sa kanya. Kabit mo siya? Kamuntik pa siyang mapahagikik pero naudlot yon dahil masama ang tingin pinukol ni Mateo sa kanya. Close that sassy mouth or else you'll get your punishment. He wanted her so she instantly shut her mouth. Baka mag-resign to bilang security niya ay di kawawa naman siya. Pagkapasok nila, pinaupo siya nito sa isang puting couch. Nanghahalimuyak sa bango ang loob ng opisina at sobrang ganda. Parang triple ang laki kumpara sa bahay niya. Her house is big but Mateo's office is a lot bigger. Blankong kabuuan maliban sa isang salamin sa mesa sa pinakagitna ng kwarto. May mga couch at tigkabilang parte noon sa may gawing likuran. There is a mini bar, a tall and wide bookshelf. May TV nakakabit sa dingding, malayo sa office table ni Mateo. Nang talikuran siya nito, kaagad tong naglakad papalapit sa babae na nakaupo na sa harap ng mesa nito. What do you want, miss? Mateo asked crudely as he took his steps towards his swivel chair. Miss! Lalong pinalaki ni Clea ang mga tenga. Miss daw, babaeng buntis tapos miss? Iba rin ang trip ng matandang to. I miss you. Diretsong sagot nun sa binata. I don't miss you. He replied flatly. Kamantig pa si Clea ang matawa pero pinigil niya. Choosy ang matanda. Lihim siyang humagikik pero kagad napapormal siya nang biglang tumingin sa kanya si Mateo at kumindat. Nyak, parang tumambling ang puso niya at saka kumalabog ng husto. Ano ba yun at ba't ganun ang epekto sa kanya? He's quite far and she relies on the echo to hear what they're talking about. But how come that her heart is pounding too fast? Nagkakaganon lang siya kapag nakadikit to sa kanya. Bakit ngayon kumindat lang para na siyang kinalampag ng kampana? Tsaka bakit ba siya nito kinikindatan? Bakit ba ang bitter mo, Mateo? Don't you want me? Hindi ka ba na-satisfy nung nakaraang gabi? What do you want? Tila desperadong tarong ng babae. Diyos ko day, iba ang beg? Nag-a-offer ng performance, ayaw ni Clea marinig ang mga pwede pang sabihin ng babae, kausap ni Mateo. Ayaw niya makarinig ng mga kalaswaan na manggagaling sa bibig noon. And she doesn't have to wonder because the woman really looks so flirtatious. She cleared her throat and lifted her butt from the couch. Lalabas muna ako. Aniya kaagad na sinaloko ng binata. Stay, he empathetically declared. Kagad si Clea ang napaupo. Anong sungit ng visit na to? Lumiko ang puso niya at pinukol na matalim na titig si Mateo. Ayoko makarinig ng kabastusan. Kaya kung wala naman kayong matinong pag-uusapan at personal yan, I think I better get out now. Clea pronounced. Kagad tumingin sa kanyang babae at para nakaka-insulto, inararo siya ng tingin. No need. Sagot lang nito sa kanya kaya nairolyo niya ang mga mata. Lumayas ka na, miss. Marami pa akong gagawin at di ka kasama sa listahan. Baling ni Mateo sa babae pero binuklat na ang lahat ng mga papeles na nasa ibabaw ng mesa bago pa man sila pumasok. Mateo, I'm pregnant. Pigil ng babae pero kaagad tumayo ang binata at lumipat sa harapan noon. He held her by arm and lifted her off the chair. Teka, I am not interested, miss. Kung ano mang nilalako mo, pasensya ka na pero hindi ako bibili. And don't you dare tell me that you're pregnant because we only had one night and that night has been only last night. And if it's true that you are, you will make me wretch. Lumayas ka na at huwag ka nang bumalik pa. Do you understand? The last few words were almost delivered so loud. Halos umekaw sa kabuuan ng opisina ang boses ni Mateo. Clea remained staring at Mateo, holding her breath. Para kasing ang bagsik, lalo na mukha nito at parang isasali ang babae sa balkon ng building. Just let me speak. The woman still protested but he walked her to the door. Shut up! Pag pinalayas kita sa kama ko, wala nang chance na makabalik ka pa. Don't stoop down so low, woman. I'll call you when I need your service. So don't waste my time and stop bothering my life. Namewang to sa harap ng pintuan matapos bitiwan ng babae. Yabang mo! Isang suntok sa dibdib ni Mateo ang pinakawala ng babae, pero parang di man lang to nasaktan. Si Clea pang napasinghap at napatakip sa bibig habang namimilog yon sa ilalim ng mga palad niya. At pati mga mata niya halos lumawa na sa sobrang pagkabigla. Well, thank you. He smirks and cocks his head pensively. You just really slowed me. What kind of woman you are? I need money. Pumalahaw ng iyak ang babae sa harap ni Mateo, pero ang isang umisi lang.
You should have said it so. Iling-iling na sabi nito at saka tumingin sa kanya. Clea baby, may you please get the check on my table and give the woman 50,000 for her service? Malambing na utos ni Mateo sa kanya pero parang bolang apoy ang mga mata. Ha? Parang tanga naman na sagot ni Clea. Para naman kasi ganito pala ang maubusan ng pasensya. Check, he replied. Tumayo naman siya matapos silapag ang alagang pusa sa kutsyon. Naglakad papunta sa mesa nito. Nakita na kagad niya isang bundle ng tseke. She grabs it and grabs the pen on his table and wrote down the amount he said. Walang hiya? Isang gabi 50,000 ang bayad? Ano? Big time naman ng Lieutenant General. Sa isip ni Clea. Ano bang ginawa ng dalawa para bayaran ng babae ng ganon kalaking halaga? Hindi niya lubos maisip, wala naman siyang ibang alam. Sa ugnayan ng isang babae at lalaki sa kama kundi masakit, nakakamatay, tulad ng sa mommy niya. She shakes her head when visions start to prey on her mind again. She just walks toward Mateo and gives him the check. Halos parang kinahig lang manok ang pirma nito sa papel. Tatanggapin ba yun ng bangko o ganun talaga ang pirma nito? Pangit naman, naisip niya. Kung gaano kagandang lalaki, ganun naman kapangit ang penmanship. Dinaig pang sulat ng doktor na hindi maintindihan. Ang kay Mateo parang ginuhit lang. Here's your money, and I don't want to see your face ever again. Matigas na sabi ni Mateo sa babae at sinaksak sa bag noon ang tseke. Nakatanga pa rin si Clea sa may likuran nito, pero binalibag nito ang pintuan kaagad siyang napatakbo sa couch. Mukhang pera. God damn it. Gumamit pa yata ako ng may sayad. Inis na sabi ni Mateo habang hilot ang noo at nakapamewang pang isang kamay. Yang napapala mo. Tito Mateo, dapat naman kasi yata 500 lang binigay mo. Mahal naman niya. Para naman siyang duhat na dinamitan. Sabat ni Clea kahit ninenervyos siya. Matapang pala talaga ito. Yun ang laman ng kokote niya. Tumingin lang to sa kanya at nagbagong tabas ng naninigas na mukha na parang inalmirol. He laughs and the fire in his eyes diminished. Nakagat ni Clea ang labi habang pinapanood na naninigas na mukha. Na tumatawa. Totoo naman kasi na mukhang duhat. Magsuot ba naman ng red violet mula ulo hanggang paa? Di duhat talaga. When Mateo stops, he looks at her face. Silly you. Cool lang nasabi ni Mateo sa kanya pero parang iba naman na nakapaloob sa berdeng kulay ng mga mata. Nandoon naman yung pangulila na nakita ni Clea kahapon pa pero hindi na lang niya pinansin. She just tugged the pillow and caressed Cutie's head while Mateo took his steps back to his table again. Marunong din naman kasi siyang magpatawa depende sa harap niya. At salamat nga rin kasi komportable na siya kahit nakahapon lang sila nagkakilala. It means like it wasn't only yesterday. It seems like it was a long time ago. Hindi niya alam pero kahit masungit to, para magaan pakiramdam niya kay Mateo. She has a weird feeling that no matter how much she will act so stubbornly stupid, he will never hurt her. Weird daw talaga dahil nagbagong lahat dahil sa isang yakap. After signing some few important documents, Mateo rests his head on the headrest of his executive swivel chair. He partly twists the chair to face Clea's direction and eyes at her. Nakaupo na ngayon sa may kalayuan which is the right side of his office. Nakanganga ito sa TV at nanonood ng cartoons. Holy Christ! Of all the series in the world, cartoons? Kung di siya nagkakamali, palabas yun na Popeye the Sailor Moon. Bata pa siya, palabas na yun. Hanggang ngayon pala, o may extra pa rin sa TV. Kitang-kita niya kasi sobrang laki naman ng TV at mukhang enjoy na enjoy naman ang isa. She is eating her carbonara and taking some few bites on her extra bacon. Di nakaligtas sa mata ni Mateo nang umiti ito at tumagikik. She even covered her mouth using the back of her hand and that amazes him to hit ball and back. Kanina pa pasilap-silap dito habang inaaral niya ang dokumento bago pirmahan pero parang nabablangko ang utak niya kapag nakikitang bahid ng kainosentian sa maganda nitong mukha. Her eyes were sad but gladly she's smiling at some point in time, which she finds good for her. He gropes the coffee on her table but he instantly pulls his hand back. Nasip-sip niya ang daliri. Sumausaw pa sa mainit na kape ang daliri niya. Paano wala naman sa kape ang atensyon ng mata niya kundi na kay Clea? Now he hates it. Why did he plug the electric mug for that long? Nabanlian tuloy siya dahil sa sariling katangahan and to the fact that he had never been so clumsy before. Parang gusto niyang kastiguhin ang sarili. I am lost. Yon ang katotohanang mahirap tanggapin, mahirap baliwalain. He is a man of ego and great pride. Once hurt before and had finally moved on, but he has changed. And that bitter person turned him to a man built of more pride and wit. But he doesn't like what Clea is doing to him.
Unang kita pa lang niya inago nitong atraksyon na para sana sa kaibigan nitong si Lyra. He knew that Lyra is a silent type, but that girl's eyes showed come-hitter attitude, which he likes. Gusto ni Mateo ang mga babaeng pahinhin pero wild sa loob. Not to say being youthful, for that is out of his list. But Clea's delicate eyes flattered him more. Those were fiery, sad, and mostly impeccant, guiltless, naive, honest. And by God, he had never seen such eyes before. Napato nga siya sa sarili kung talaga bang may nag-i-exist pala na gantong klase ng babae. The answer falls on her and nobody else. Kahit ang pamangkin niyang si Ninya, ibang mga mata. Ang babaeng no nagsimulang mag-alab sa kanilang munang isipan na dumadaan sa kanilang mga mata, ngunit hindi kay Clea. She's so mahiyain in her most childish way and she can't hide that from him. Ang kanyang kainosentihan nakakalasing para sa impyerno. Di niya kailangan maging isang psychologist para mabasa isang tao at lubos matukoy ang pagkatao nito. Isa siyang dalubhasa at sinanay ng hustong sarili nung nasa militar pa siya ng royalty sa Britain. At ginamit ang espesyal na kasanangyon kay Clea. Isa pa nababahala rin sa emosyon niya nang malaman niyang anak ito ni Denise. Kung siya man, mas attached siya at alam niyang mas mahihirapan siyang ihiwalay ang sarili niya pagdating ng panahon. Napakahirap iwan ang nag-iisang babae na nakahuli sa kanyang natutulog na interes ng lalaki sa pinakamahabang panahon sa kasaysayan. Marahil napakahirap aminin, ngunit ito ang mapait, matamis na katotohanan. She has caught him off guard. Buti nilang masyadong komplikadong sitwasyon at sobrang komplikado siya. Marunong siyang magmahal kaya lang di niya alam kung may papalit pa sa peso ni Denise sa puso niya. At ang panghuli, hindi niya ipagkakaloob ang kanyang sarili sa ilang seryosong relasyon. Wala to sa plano niya. Masyado siguro siyang matanda para sa ilang makulit na paniligaw at pakikisalamuha. Ito na ang kanyang buhay at likas na katangian mula nang siya'y bumalik pagkatapos niyang ayusin ang dati niyang nasirang puso. Bumuntong hininga si Mateo. Sumulyap sa orasang nasa dingding. Isang oras na pala sila sa loob ng opisina at papunta pa sila sa abogado. Sinulyapan niya rin ang iPhone sa ibabaw ng mesa. May isang missed call doon at isang message galing kay Attorney Agaton Villena. Nag-reply pala sa text niya. He picks it up and reads the message. Okay, Lieutenant General Bustamante. I'll be here until 11 a.m. I will prepare the complete files. Are you coming with Clea? Umigting ang hugpungan ng pangapanga ni Mateo matapos mabasa ang mga huling salita ng lalaki. His reaction was out of his intention but he could not even control it. Por cosa de Jesus. He is putting a clear possession over the girl without an effectual reason. He's not even blood related to Clea, but it seems like he doesn't like the idea of her being courted by that lawyer. And it started when he had known that she is Denise's daughter. Parang inaangkin niya na tong kanya, or better to say, na inaari sa kanya. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na dilat na hindi malinis ang intensyon na yun. He wants her underneath his blanket and eats every inch of her innocence and take her. He doesn't have the right. Curse him for thinking of that obscene thought. Mahiya naman siya sa ina nitong namatay na makailang beses din niyang tinikman at minahal nga niya ng totoo. Despite the rage that consumed his body, he still replied to Agaton's text message. Yes, we'll be there within 30 minutes. Thank you, Mr. Villena. Masama ang loob ni Mateo. Parang ayaw niyang magpasalamat, pero ginawa pa rin niya bilang pagpapakita ng kapormalan at pagiging profesional. Hanggang kailan ba siya magpapakapormal? Baka isang araw masiraan sa ng tuktok kapag di niya natupad ang sinisigaw ng katawan niya. Unang beses sa buong buhay ni Mateo na nagpigil siya. Dahil unang beses din na may babaeng parang di naaakit sa kagwapuhan at kakisigan niya. Napatingin tuloy siya sa salamin na nasa ibabaw ng mesa. He checked his face for his having wrinkles. Wala naman. Ganun pa rin naman ang gupit niya na kinababaliwan ng mga babae. He still has those gorgeous tablet jaws and those beautiful green eyes. Hindi yata yung bagay sa pagiging moreno niya, pero parang accent ka ng kabuuan niya. Ganon din ang mata ng ama niya sa isang half Swedish and half Filipino. Ang mommy niya Spanish at may dugo ng native Latin American. Sa pagkakaalam ni Mateo, may konting dugo rin ng ina niya ng pagka-Pilipino, pero mas maputi pa sa labanos. Mixed breed na siya, kumbaga sa aso. But that makes him one of a kind. Mateo Bustamante. Kaya yata habulin siya ng babae, dahil iba't ibang lahi ng taong mananalaytay sa dugo niya. Tito Mateo? Boses yun ni Clea na nagpabalik sa kanya sa katinoan. Nakatayo na to ngayon sa may tagiliran niya sa mesa, pasilip-silip ang dibdib at pusod. He doesn't mind if people will look at her. He's kind of proud having a beautiful girl with him around.
Kaya lang para siyang naalibadbaran sa sarili niya kasi tumitigas na parang batong kanyang harapan. What? Nag-isang linya ang mga kiling ni Mateo at pasimpeng sumandal sa upuan para maitago ang pagkawala sa katinoan. He is insane. He knew that. 2 araw lang pero para na siyang tanga. Para na lang kaya kung 3 linggo, 1 buwan o 2 pa? Baka ang uwi niya sa mental at hindi sa kampo pagkatapos ng misyon niya. Natutuliro siya at hindi siya sanay na gano'n ang nangyayari sa kanya. He's always been so attentive and heady, but now he's like a psychotic idiot. I'm done. She beams and shows his empty plates. He mentally grins. What now? Isarandal niyang ulo sa headrest at matamang pinagmasdan ang batang mukha ng dalaga. Hindi niya talaga to makitaan ng kahit anong bahay ng aura ni Denise. And maybe it's the reason why he did not even suspect that Clea is his ex-daughter. She pushed her lips sideways as if thinking of something. May iba pa ba tayong pupuntahan? Tanong ni Clea sa kanya at kung bakit parang nangiligig siya sa tema ng boses ng dalaga na para bang naglalambing. Isa pa kasi dahil ngumiti pa ito. Tumikim siya at inayos ang pagkakaupo bago tumayo. He fixed his seatbelt and grabs his coat off the chair. To Villana. Simpleng sagot ni Mateo at matamang tumitig sa dibdib ni Clea. Hindi pwedeng makita to ng abogado sa ganong itsura. Baka lalo magpumilit yon na makuha si Clea. Isip niya. He wants to display her simple beauty as much as possible but not to Villana's eyes. Kay Attorney Agaton nga pala. Tatango-tango ito. Inabangan pa ni Mateo ang pagkislap na mata ni Clea sa pagbanggit ng pangalan ng abogado at salamat sa Diyos parang di naman to kinilig. Wear my coat. Ani niya at saka walang sabi-sabi umikot sa may likuran nito. Dinamitan tong parang isang bata. Wala naman tong pagtutol at kusang sinuot ang mga kamay at braso sa manggas ng puting coat pero napatanga sa kanya pagkatapos. Bakit mo ako binabalot? Takang tanong ni Clea sa kanya. It's because there are some old lawyers there who might only look at you with amorous intentions. Ani at sinipat ito ng tingin. His coat is a bit loose but damn it looks so perfect on her. Para na makadagdag sa fashionista attire nito. Overprotective ka pala kagaya ni Daddy? Sabi ni Clea na mas lalang gumanda ang ngiti at lumamlam ang mga mata. Was your dad protecting you like this? Pinakibit-balikat na lang ni Mateo ang masamang kaisipan na mukhang tatay pa yatang tingin nito sa kanya. Matanda na ba talaga siya? Kung sa bagay, women of his age flirt with him more often and never a young woman did. He was, and I miss him even more when you're showing me too much kindness and care, as if I have found a second dad in you. Oh, what the? Parang kinurot ng pino ang singit ni Mateo dahil sa narinig. At gusto niyang hilutin ang sariling noo. He felt that he suddenly turned into a 60-year-old man. Sa dinami-rami ng pwedeng maramdaman ito para sa kanya, pagmamahal ng isang anak talaga para sa isang ama? Can't it be one night of passion? But I know that you are not my dad and you're young compared to him. He's 40 now if he's alive. Even my mom, mas matanda pa siya sa'yo ng 1 taon yata or about to. Kwento ni Clea. He noticed the bitterness in her soft voice and the sadness in her misty eyes, but she isn't crying anymore. Ngumiti pa rin ang dalaga pero parang mas lalo na lang ni Mateo na kumpara na totoong si Denise Gonzalez nga ang ina nito at wala nang iba pang Denise. And he inhaled deep. At least naman pala medyo bata-bata pa rin ang tingin nito sa kanya. Nagbuni ang mga simila niya. Stop thinking about it. You'll just spoil your day. Come on now. Yakag ni Mateo dito na tumango naman. She comfortably walks back to the couch and lifts the cat. Tuloy-tuloy to sa may pintuan pero may mga naalala at mabilis pumihit at lumapit sa mesa. Clea grabbed the disposable plate. Nakalimutan ko itapon, sorry naman. Buong kagandahang ngisi nito sa kanya at lumapit sa trash bin sa tabi ng pintuan at doon nilagay ang pinagkainan. She storms out of the room, leaving him speechless.